Purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Thank you, Royal Kids Ministry Team sa presentation na yon. And thank you, worship team, sa pangunguna sa atin, sa ating buhay na pagsamba, sa ating buhay na Panginoon. Isa pong magandang araw sa bawat isa sa inyo. Medyo late na tayong nagpapasimula sa message ngayong umaga, pero ako po ay nananampalataya na may gagawin pa rin patuloy ang Diyos sa ating mga buhay sa araw na ito. Sa bawat isa sa inyo na nakasama namin for the first time, o matagal-tagal na kayong wala dito at ngayon kayo nakabalik, you are very important. You are our VIP sa araw na to. We welcome each one of you. Nais naming sabihin sa iyo at sa bawat isa sa atin na mahal kayo ng Panginoon at siyang dahilan kung bakit nandito tayo sa araw na ito upang siya isambahin at ating purihin. Sisimulan po natin ang bagong series ng mga messages today and for all of May, yung God's solution to human problems or divine solutions to human problems. At sa panimula po, nais kong basahin po natin ang Romans chapter 5, 6 hanggang 8. Romans 5, 6 to 8. Pwedeng tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin. Sapagkat noong tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Nais ko pong basahin natin sabay-sabay muli ang verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, gamitin mo po ang iyong lingkod. Gamitin mo po ang kapangyarihan ng iyong salita para mag-usap kayo sa amin. Para ito'y magdala ng buhay. Inihiling po namin ang pangunguna ng iyong Holy Spirit upang lubos namin itong maunawaan, matanggap, at magdala ito ng pagbabago sa ating mga buhay, sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming mga kaluluwa. Sinasamba namin kayo, Panginoon, at iniaalay namin ang lahat para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus ng aming dalangin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang message po natin sa araw na ito ay very simple. In fact, siguro alam na ng marami sa inyo ito. Siguro yung iba sa inyo, after hearing this message, alam ko na yon. Or maybe, kailangan yung mapakinggan ito sapagkat alam ninyo to, pero nakalimutan ninyo na alam ninyo. Sometimes yun ang nangyayari sa atin, di ba? We know it, but we don't know that we know it. Di ba? There are things in life na alam natin, pero kung minsan, nakakalimutan natin na alam natin ang bagay na ito. Ang una pong titingnan natin sa pag-uusap natin sa solusyon, ang solusyon ng Diyos sa problema ng tao, ay dapat ipaalala natin sa inyo, sa bawat isa natin ang unang katotohanan, God's love for us. Kapatid, kaibigan, kasama, kababayan, o saan man kayo naroroon, mahal po tayo ng Diyos. God loves each one of us. Okay? Yung pag-ibig ng Diyos sa akin, ayun din ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga unang taong nabuhay na nasumunod sa Kanya, ayun din ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. God loves us. Ito po ang foundation ng ating message sa mga series na to na ating titingnan, na mahal tayo ng Diyos
Alam po natin ang sinasabi ng John 3:16, "For God so loved the world, He gave His one and only Son." Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, sa bawat isa sa atin, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino man sa kanya ay manampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? How much does God love us? Pag naririnig natin yung salitang love, kung minsan na naiisip natin yung karanasan natin sa buhay ng ating pamilya, sa buhay ng ibang mga tao. Pero ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, hindi pwedeng ihambing sa anumang pag-ibig. There is no one like God. There is no love like the love of God for each one of us. Sapagkat ang Diyos nagmamahal sa atin, gustong-gusto niya na maranasan natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan. Gusto ng Diyos na matanggap natin ang buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Yun po ang gustong gawin ng Diyos sapagkat mahal ka niya. He wants you to experience His love, His kindness, His goodness. Pero sa pagtingin po natin sa ating kapaligiran, naniniwala ba kayo na maraming tao hindi nakakaranas ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos? Di ba? When you look around, you see people who don't know, who don't understand, who have not received, who have not experienced ang goodness and the love of God. Yan lang po binasa nating message kanina. Yun po'y talagang nagbibigay ng katangihan, uniqueness na tatangi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Ganun pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. But God showed His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kitang-kita po natin na naiibang pag-ibig ng Diyos. Pero as we look around, parang yung iba, hindi nila nararanasan ang mabuting Diyos at ang Diyos ng pag-ibig. Ano po? Tanungin mo ang maraming mga tao sa Pilipinas, paglabas mo sa mall na to, mamayang hapon, sa inyong mga tahanan, titingnan ninyo, naranasan mo na ba ang buhay na pinagkakaloob ng Panginoon? Kasi nga po may problema tayo. So liban sa pag-ibig ng Diyos, titingnan natin, ang tao ay may problema. The problem of people. The problem of human beings. What is our problem? What are our problems? Ano bang problema natin? Anong problema ng mga tao sa mundo? Alam niyo kung iniisip ng mga tao pag pinag-uusapan ng problema, ang iniisip ng iba, may problema tayo, ang unang problema natin is lack of money. Sino sa inyo ang iniisip ng problema niya? Kulang sa pera. Taas nga ang kamay. Ako lang bang nagtaas ng kamay ng kulang sa pera? That our problem is lack of money or it is financial and economics. Kung minsan naman ang iniisip natin that our problem is lack of information. Kaya, ang ibig sabihin ng problema natin ay education. Di ba? Sa isang study, sabi nila, ang pinakamagaling daw ng Pilipinas ay kulelat sa Singapore. I don't know how true is that. Ang sabi ng iba, ang problema natin is lack of good and loyal friends. May kaibigan, pero ang daling mang-iwan. So it's a social problem. Di ba? Yung iba nga, kahit mahusay ang ginagawa mo, iniiwan ka pa rin. Lalong-lalo na pag pumalpak ka. Ay wala ka na talagang kaibigan. Kung minsan ang iniisip natin, ay yung mga problema natin sa bisyo at saka sa addiction. Kung minsan ang iniisip natin, ang problema natin, we lack good political leaders. So it is a political problem.
Kung minsan iniisip natin ang problema natin ay maraming karamdaman. So it's a medical issue, it's a medical problem. Ang totoo lang, kaibigan, yung walang pera, kulang sa information, sa mga karamdaman, sa politika, sa kulang na mahusay ng mga leader, kulang na mahusay ng mga kaibigan. Kaibigan, kapatid, may katotohanan ng bawat isa niyan. Hindi ko naman sasabihin, kailangan hindi nyo maririnig na, naku, yung pera, hindi problema yan. Walang maniniwala sa akin. Di ba? Hindi ko naman pwede sabihin sa inyo na, naku, puro magagaling ang ating mga politicians. Walang maniniwala sa akin. There is truth in all of this. Pero ganito pong sabi ni Max Lucado, ukol sa problema ninyo at problema ko at problema ng bayan, problema ng ating lipunan. Sabi po ni Max Lucado, if our greatest need had been information, God would have sent an educator. Kung ang pangangailangan talaga natin ay informasyon, di sana pinadala ng Panginoon na educator. Tapos ano sabi pa niya? If our greatest need had been technology, God would have sent a scientist. At ang sabi pa niya, if our greatest need, God would have sent us an economist. As you see, but since our greatest need was forgiveness, God sent us a Savior. Amen. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niya kung anong ating talagang pangangailangan. Bagamat kailangan natin ng information, bagamat kailangan po natin ng technology, bagamat kailangan natin ng kagalingan sa makaramdaman, pero alam ng Diyos, ang numero una natin problema ay kasalanan at kapatawaran, kaya pinadala niya sa atin isang tagapagligtas. Sino sa inyo nagpapasalamat na meron tayong tagapagligtas? Amen? So what the Bible says, kung ano talagang problema natin, hindi lang ang iniisip ng tao, ganito sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang problema natin ay kasalanan at ang lahat ay nagkasala. All have sinned. Nang ibig sabihin, we are sinners. Tayo po'y makasalanan. Yun po ang problema natin, mga kaibigan, mga kapatid. Yun po sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 3. Sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sinong nagkasala? Lahat. Pag sinabing lahat, sinong kasama? Kasama ako, kasama ka, kasama kayo. Pag sinabing lahat ng taong nabuhay sa mundong ito, basta tao lang sila, lahat ay may kasalanan. I know. Sabihin nyo, Pastor, mukhang mabigat ang usapan natin, bumibigat. Ba't hindi na lang natin pag-usapan ang pag-ibig ng Diyos? Mamaya na po yun. Okay? Bago po ang good news, kailangan pakinggan natin ang bad news. Di ba? Ito po ang bad news. Tayo'y makasalanan, lahat ay nagkasala, at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pag sinabing lahat, ang ibig sabihin ay lahat, bawat isa, basta tao, nagkasala. Ang ibig po sabihin ng nagkasala, tayo'y nahiwalay sa Diyos. Dahil sa inyong kasalanan, kayo'y nahiwalay sa Diyos, hindi niya kayo mapakinggan. Ang sabi po ni Isaiah, tayo po'y nagkasala because we missed the mark. Itong standard ng Diyos, lahat tayo nakarating dito, yung iba mataas, pero nobody hit the mark. Walang sino mang tumama sa standard ng Diyos. We were all disobedient sa ibang mga sinabi ng Panginoon. At alam niyo, isang sinasabi na ginagamit ng salita ng Diyos ukol sa pagiging makasalanan natin, we are lost. Ang ibig sabihin, bawat isa atin ay naligaw ng landas. Pumunta tayo sa hindi dapat puntahan. Sumunod tayo sa hindi dapat sundin.
Nagkani-kanya tayo ng lakad. Kaya kadalasan kino-compare tayo sa aling hayop, tupa. Sabi sa Isaiah 53, all we like sheep have gone astray. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Alam nyo, makikita nyo yan. Kahit mag-asawa kayo, kahit pamilya kayo, kahit magkaibigan kayo, kung minsan hindi kayo magkasundo sapagkat iba-ibang gusto natin. At ginamit ng Diyos ang mga hayop, ang tupa, upang masapakita sa atin, sapagkat ang tupa ang daling matisod, ang daling maligaw. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat at tayo yung mga tupang ligaw. Yun po sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Totoo po yung sinasabi nila, mga kaibigan. The heart of the problem is the problem of the heart. Totoo po yun. Di ba? Ang pinakapuso, pinakaugat ng problema ay problema sa puso. Kaya ang isang malaking kasinungalingan lagi mong mababasa sa Facebook, follow your heart. Naku, patay na. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ang puso ng tao ay mandaraya higit sa lahat. At tunay na liko at makasalanan. Pagkatapos sasabihin mo sa kaibigan mo, pag may problema, just follow your heart. Nak si Papa. Di ba? Sabi ng Panginoon, mula sa puso, diyan galing ang greed, ang hatred, ang selfishness, ang loneliness, ang separation. Mula sa puso ng tao. At hindi pa tapos doon. Hindi lang sa bawat isa atin ay kasala at ligaw at nahiwalay tayo. Ang sabi ng Biblia, ang bayad ay may ang kasalanan ay may kabayaran. Romans 6:23, ano pong sinasabi? May penalty ang kasalanan sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sinong nagkasala? Lahat tayo. Anong bayad ng kasalanan natin? Kamatayan. Sinong dapat mamatay? Tayo. Kaibigan, may bayad ang kasalanan. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Nang ibig sabihin, kung iisipin natin, pag tayo nagkasala, alam natin, merong judgment, merong paghuhukom na darating. At ang unang judgment na dineclare ng Panginoon ay ang tinatawag nating death or kamatayan. Sa Biblia po, pag sinabing death, hindi ibig sabihin na physical lang. Physical kasama po yun. Kung hindi nagkasala ang ating mga ninuno, hindi naman mamamatay ang tao eh. Hindi naman sila itataboy mula sa garden. Pero dahil sa kasalanan, lahat tayo dadanas ng kamatayan. Kung di dumating ating Panginoong Yesus, lahat tayo mamamatay. Oh, madalas kong sabihin, I wish you will live up to 80 plus or 90. But I cannot say that. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, itinakda sa tao ang minsan mamatay. It is appointed for human beings to die once. It is appointed. It is an appointment. Sabihin mo sa katabi mo, sana malayo pang appointment mo. Diba? Sana ay mapipili natin ang appointment. Pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagtatakda ng appointment. Pag ang Diyos nagkipag-appointment sa iyo, pag kumatok sa pintuan ng buhay natin si kamatayan, hindi mo siya pwedeng suhulan at hindi mo siya pwedeng sabihin, saka ka na bumalik, saka na tayo magkita.
pwede mong gawin yun sa nag-invite sa iyo sa pupuntang church. Ay, hindi ako available ngayon. Pwedeng sa Sunday na lang. Pero pag si Lord ang kumatok sa pintuan ng iyong buhay at sasabihin, ngayong araw, mamamatay ka na. Bahagi po yan ng pagiging makasalanan natin. And of course, sa Biblia, hindi lamang tinutukoy ang physical death, kundi spiritual death. Na bawat isang taong pinanganak sa sanglibutan ito ay hiwalay sa Diyos. Magkakaroon ng relihiyon niya, naniniwalang mayroong Diyos, naniniwala sa ganito, ang daming superstitious belief, meron siyang relihiyon, pero ang totoo, hiwalay siya sa Diyos eh. At ang paglapit sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, ay hindi ganong naintindihan ng mga tao. Because we are separated. And of course, merong eternal death. Ang tawag natin dyan ay impyerno. Alam mo, pag iwalay ka sa Diyos ngayon, hindi mo tiyak na ang Panginoon ay nasa iyo at ikaw ay nasa Panginoon. Pag namatay ka, sigurado ang sabi ng Biblia, ikaw ay pupunta sa impyerno. Isang walang hanggang kaparusahan. Na araw at gabi, sila'y magdurusa, sila'y maghihirap, magpakailan-kailanman, ang sabi po ng salita ng Panginoon. Kadalasan ang pinapansin lang po natin ay physical eh. Ang inaasikaso natin, of course, masarap pong mabuhay na ayos ang ating physical na kalagayan. Pero tandaan po ninyo, mga kapatid, isang araw, matatapos ang buhay, haharap ka sa Diyos. Anong sasabihin ng Diyos sa iyo? You see, lahat ng makikita mo ngayon, mawawala yan eh. Lahat ng magandang sinulat ukol sa iyo, mawawala yun eh. Lahat ng trophy natanggap mo, lahat ng recognition natanggap mo, mawawala yan. In fact, pagkatapos mo natanggap ang isang trophy, ang isang recognition, ilalagay mo sa marami malaki mong cabinet, bandang huli hindi mo natitingnan yun, di ba? Bandang huli sa tapon na yan sa basurahan. Everything that you receive, everything that has been written about you and for you, lahat po yan kukupas, mga kapatid. Lahat yan ay mawawalan ng kabuluhan. Pero ang buhay natin ito, isang araw, haharap sa ating Panginoon para sa kanyang paghuhukom. Alam po ba ninyo nang sabihin ng Diyos na mahal niya tayo? Ang ibig sabihin, hindi niya gustong ikaw ay magdusa, hindi niya gustong ikaw ay dumanas ng kaparusahan sa impyerno. God does not want you to go to hell. God does not send anyone to hell. Okay? Kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak eh. Yun pong solusyon. So nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi nararasan ng tao, tapos nakita po natin ang problem ng tao, at ngayon tingnan natin ang God's solution. God's solution. What is God's solution to human problem? Ang problema ng tao ay kasalanan, kamatayan, kaparusahan. Anong problema? Anong solusyon ng Diyos? Niisip siguro na iba sa atin, di magpapakabait ako. O di pasasama ako sa ganitong relihiyon. Nako. Malalim man po ang problema natin. Kailangan malalim din po ang katugunan. Sino po sa inyo nakakita na ng larong golf sa TV, sa movie? Sino sa inyo nakahawak na ng mga pang-driving reins natin, mga ano? Mabigat din po yun eh. Mamahalin po yun. Yung mga complete kuwan ng sa golf ay hindi mo po mabibili basta ng 200,000 pesos. Pero halimbawa kung pumunta ako sa golf course, pagkatapos ang dinala ko ay pampatay ng langaw. You think I can move that ball? Kahit sabayan ko ng sigaw? You cannot use a fly swatter. Tama ba yun?
to drive a golf ball. Ni hindi ka rin po pwedeng mag-travel papuntang Hawaii kung gagamit ka lamang po ng isang maliit na bangka. Hindi ka pwedeng lumipad papuntang Japan kung makikisakay ka lang sa ibon. Kung gaano kabigat ang problema, dapat ganon katindi ang solusyon. Sa mga nurses, sa mga doktor, pwede bang nataga ang kamay, halos maputol, pagkatapos sasabihin mo, band-aid lang ang katapat niyan? Kailangan ng major surgery? Pagkatapos sasabihin mo, paracetamol lang, kailangan dyan. Mga kapatid, ang problema ng kasalanan, ang dala nito, ang bunga nito ay napakatindi. Ito ang dahilan bakit may kamatayan, itong dahilan bakit may impyerno, itong dahilan bakit iwalay tayo sa Diyos, itong dahilan kung bakit ang sama ng buhay sa mundong ito. At ang solusyon ng Diyos ay napakabigat, napakatindi. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nang Diyos mismo, nagsabi niya, ako ang bababa sa mundo, siya'y nagkatawang tao, siya'y nabuhay dito for more than 30 years, siya'y nagpagaling ng mga may sakit, nagturo ng katotohanan, siya'y bumuhay ng patay, at pagkatapos ibinigay ang kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, itinigis ang kanyang dugo, inilibing, nagbangon na muli, at ang sabi niya, ako nagbibigay buhay, ako nagpapatawad sa kasalanan. Paano nangyari yun? Kung natatandaan po yung John 14:6. Ano po sinabi ng John 14? Sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus, gusto mong pumunta sa langit? Gusto mong pumunta sa ating Ama? Sabi niya, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay, walang iba. Walang sino mang taong makakapunta doon kung hindi sa pamamagitan ko. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Wala pang nakapagsabi ng ganito. Kung ikaw o ako magsasabi nito, sasabihin ng mga kaibigan, kilala kita, sino ka ba? Paano ka ba magiging daan? Katotohanan. Yung kwento mo ng isang araw, para kang marites eh. Sasabihin mo, ikaw ang katotohanan. Di ba? Pero kung malalaman mo kung sino si Jesus, alam na alam mo kagad na siyang may karapatang magsabing ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Alam mo kaagad na siyang may kakayahang magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sino ba ang ating Panginoong Yesus? Hindi po relihiyon ang kanyang sinabi, hindi po mabuting gawa, ang sinabi niya ako, the person of Jesus Christ. Yun po sinabi ng ating Panginoong Yesus. Sa 1 Peter 3:18 na tinalakay na natin minsan dito, ganito pong sinasabi niya, dahil si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan. For Christ also died for sins, once for all. Mga kaibigan, si Kristo minsan lang namatay para sa lahat. Hindi na pwedeng ulitin, amen? Siya lang ang pwedeng mamatay para sa kasalanan. He is the way, the truth, and the life. Bakit siya lang pwedeng mamatay sa kasalanan? Sapagkat siya lamang ang Diyos na nagkatawang tao na walang kasalanan. Si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa kasalanan. Bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Bakit tayo may problema? Dahil sa kasalanan. Bakit namatay si Jesus? Para sa kasalanan. Anong layunin ng kamatayan ni Jesus? Dahil sa kasalanan,
Siya na matuwid namatay para sa ating di matuwid upang maibalik, upang madala tayo sa Diyos. Alam nyo, kung yung relihiyon natin at mabuting gawa natin, kung yung charity work natin ay pwede lang magbayad ng kasalanan, edi wala sana ang katuturan ng kamatayan ni Jesus. Pero alam ng Diyos na walang magagawa ang ating kabutihan, ang ating kabaitan, ang ating pagkakagawa, ang ating relihiyon. Hindi yan nagliligtas. Alam niya, siya lamang ang pwedeng makapagligtas. Siya lamang ang pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang nagtigis ng kanyang dugo. Siya lamang ang inilibing. Siya lamang ang nabuhay na maguli. Siya lamang pwedeng makapagbalik sa atin sa Diyos. Si Jesus ang katugunan sa ating problema. Amen? Christ is the answer to our problems. Jesus died for our sins to bring us back to God. Sabi nyo, Pastor, bakit kailangan mamatay? Alam nyo, yung kasalanan kasi ganun ang tingin ng Diyos eh. Masakit, malupit, pumigati, ang daming ginawa ng kasalanan. At kailangan ng mamatay, sapat para ibayad sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Siya ang tinatawag nating kabayaran, the satisfaction, the appeasement. Siya ang naging pampalubag loob sa Diyos upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Si Kristo lamang po, walang iba. Balikan po natin yung Romans 6:23. Ang sabi ng Romans 6:23, sabi po ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, tapos may ngunit. Sa English, but. Sa Tagalog, maraming katumbas yung but, no? Mayaman ang Tagalog eh. Ngunit, datapwat, ano pa? Oh. Ngunit ang walang bayad na kaloob. Basahin nga nyo ng malakas yun. Ngunit ang walang bayad na kaloob. Kaloob na, wala pang bayad. Siyempre, sa ibang translation sa English, ang inilagay lang, but the gift of God. Sa iba, but the free gift of God. Anong gift ng Panginoon sa atin? Buhay na walang hanggan. Kaibigan, tayo'y nahirati at lumaki sa relihiyon nang ina-highlight ang ating relihiyon, ang ating kagandang loob, ang ating kabutihang asal, ang ating good works. Pero hindi po yun ang dahilan. Bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay gift, regalo. Ang regalo, hindi binabayaran. Amen? O ikaw na misis, Mother's Day sa linggo, okay? Lagi kang tatanggap ng regalo pag birthday mo, anniversary nyo, Mother's Day. Sangkatutak na regalo yan. Paano pagkatapos ng 30 years, bigla kang siningil ng mister mo? Yung lahat ng regalo ko, mula nung mag-asawa tayo, bayaran mo na. Anong isasagot mo? Hindi ka ba kukuha ng palakol para sabihin sa kanya, saan ka galing na tao? Ang regalo, hindi binabayaran. Bakit nairegalo ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan? Sapagkat binayaran na niya. Buhay niya ang kanyang ibinayad. Dugo niya ang kanyang itinigis. Upang maibigay niya itayo sa iyo na isang regalo. Anong dapat gawin sa isang regalo? Yun pong tutugunin natin sa susunod. Nagkakaintindihan po ba tayo ng problema natin na kasalanan? Iyon ang nagwasak ng buhay natin. Iyon ang sumira ng mundong ito. Iyon ang dahilan bakit tayo nahiwalay sa Diyos. Iyon ang dahilan bakit ang mga tao ay pupunta sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ang gumawa ng paraan, nagbigay ng solusyon. Si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Pero sabihin niyo, ganun na lang ba? Hindi po. Meron tayong dapat tugon. The response of human being. What is our response?
Pag may ginawa ang Diyos, pag mayroong binigay, pag mayroong sinasabi, naghihintay po ng tugon. Okay? Pag binibigyan ka ng regalo, anong dapat gawin sa regalo? Tanggapin. Okay? Pag sinasabi niya manampalataya ka, anong dapat gawin manampalataya? Pag sinasabi niya mahal kita, anong dapat gawin? Salamat Panginoon, mahal din kita. Pero dito mayroong pong basic answer na titingnan natin sa unang pagkakataon sa iba sa inyo, si John 1:12. Anong dapat nating tugon sa pag-ibig ng Diyos? Anong dapat nating tugon sa regalo ng Diyos? Anong dapat nating gawin para ang regalong ito'y matanggap natin? Paano mapupunta sa atin ang buhay na walang hanggan? Paano ako makakaiwas sa impyerno? Paano ako magkakaroon ng katiyakan papuntang langit? Regalo po yun, pero meron tayong response na dapat ibigay. Ang sabi po si John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino pong binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Lahat ng tumanggap o nanampalataya kay Kristo. Okay? Pakinggan po natin mabuti. Subalit ang lahat ng tumanggap o lahat ng sumampalataya kay Kristo, sila'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Diyan kitang-kita po nyo na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap at nanampalataya. Hello? Huwag kayong mag-alala, malapit na tayo matapos. Okay? Pero pakinggan po nyo ito rito. Kahit anong natutuhan nyo sa message ito, pag hindi po natin ginawa ito, lahat ng narinig ninyo ay agawin lang ni Satanas. Walang mangyayari sa inyong buhay. Ang binigyan lamang ng karapatang maging anak ng Diyos ay yung tumanggap sa ating Panginoon o nanampalataya sa Kanya. Ang tunay na kaloob ng Diyos ay si Kristo, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Anong dapat mong gawin sa kaloob ng Diyos? Tanggapin siya, manampalataya. Pag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, kapatid, pag ikaw ay nanampalataya, tinatanggihan mo ang ibang offer, tinatanggihan mo ang ibang paraan ng kaligtasan. Tinatanggap mo, tinaamin mo na tanging si Kristo ang iyong kailangan, tanging si Kristo ang tagapagligtas, tanging si Kristo ang paraan para ako'y maging anak ng Diyos. Kaibigan, manampalataya ka. Tanggapin mo si Kristo Jesus. At ikaw ay maging anak ng Diyos. Kumisan yung salitang manampalataya at pagtanggap ay inilalarawan po sa isang passage, sa isang verse sa Revelation 3:20. Ito po isang paglalarawan. Ang sabi po ng Panginoon, kumakatok siya sa pintuan ng isang church. Sabi niya, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ayon po sa verse na to, ano ang ginagawa ni Jesus? Siya ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ano raw ang dalawa nating dapat gawin para siya ay makapasok? Diringgin ang kanyang tinig at bubuksan ng pinto. Pero ang pintong tinutukoy dito sa ating paglalarawan ay hindi po pintong katulad nito. Kundi pintuan ng ating kaluluwa, ng ating puso, ng ating pagpapasya. Kumakatok ang Panginoon. Ano raw dapat mong gawin? Pakinggan siya. Ano pa? Pagbuksan ng pinto. At anong pangako niya? Pag pinagbuksan mo siya ng pinto ng buhay mo, papasok ako. At kakaing kasalo niya, magkakasama kami lagi. Binuksan mo na ba ang pintuan ng buhay mo sa ating Panginoong Yesus?
Tagal na niyang kumakatok. Minsan hindi mo pinapansin. Minsan nakakalimutan mo nga andun siya. Minsan sa iyong pagka-busy, parang wala lang. Pero sa umagang ito, nandito ka. Napakinggan mo muli ito. Uulitin ko po, pag si Jesus ay pinapasok mo sa iyong buhay, meron siyang gagawin sa iyo. Ano ang kanyang pangako? Bibigyan ka ng abundant life, masaganang buhay. Sino po sa inyo ang gusto ng masaganang buhay? Amen? May problema pero napagtatagumpayan. Bibigyan ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Sino po sa inyo nagkasala na ayaw ng kapatawaran? Lahat tayo gusto ng kapatawaran. Amen? Ang sarap pumarap sa Diyos na alam mong pinatawad ang iyong kasalanan. Na ikaw ay magiging anak ng Diyos. Hindi ka lang magkaroon ng physical father o physical mother, kundi magkakaroon ka talaga ng spiritual father. At ang father mo talaga ay ang ating Diyos na lumikha sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. You will be a child of God. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. And then sapagkat anak ka ng Diyos, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, tiyak makakasama ka ng Diyos sa walang hanggan. Sapagkat ang anak ng Diyos, hindi niya pababayaang mapunta ng impyerno. Di ba? Bay kung ganyan, sila lang yan sa kanyang mga pangako pag tinanggap mo si Kristo at nanampalataya ka sa Kanya. Abay kung ganyan kadakil ang kanyang pangako, saan ka pa? Kaibigan, kapatid, sino sa inyong nagising kaninang umaga? Taas ang kamay. Of course naman, pambihira naman, andito ka eh. Halangan namang bangkay ang dinala dito, di ba? If you woke up this morning, it means you are alive. And if you are alive, God wants you, somebody wants you to be alive. And that somebody is God. Kung kayo nagising, buhay kayo. At kung kayo'y buhay, kung tayo'y buhay, merong may gusto na buhay tayo. Amen? At ang may gusto niyon ay ang Diyos. Gusto niya buhay tayo. At pag gusto ni Lord na buhay tayo, meron siyang layunin sa buhay mo at sa buhay ko. None of us will be alive today if God does not want us to be alive today. But because you and I are alive today, God can use your life today. But before that, narito ka ngayon sapagkat ang purpose ng Panginoon, mapakinggan mo message na to. Makilala mong ikaw ay makasalanan. Malaman mo na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. At tanggapin mo siya sa iyong puso at buhay. Kumakato ang Panginoon. Sinasabi niya sa iyo, mahal kita. Sa kabila ng iyong naging buhay at nagawa, namatay ako para sa iyo, para bayaran ang kasalanan mo. Nabuhay ako para bigyan ka ng buhay. Para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Para magkaroon ka ng katiyakan sa langit. Para maging anak ka ng Diyos. Dapat ang tugon mo, Panginoon, tinatanggap kita, nananampalataya ko. Meron pong sample dito ng isang maikling dalangin paano tatanggapin si Kristo. Sa Tagalog, ganito po ang sinasabi. Ganito pong pagtanggap sa Panginoon. Sample lang po ito, pero ang mahalaga po ang laman ng puso. Babasahin ko po and then mamaya, lahat kayo na hindi pa ipinalangin ang ganitong panalangin, ayahan kong malidalangin ito. Panginoong Yesus,
Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay. Pwedeng ibalik natin sa simula. Pwedeng tumayo tayo. I'm sure marami dito nangusap ang Panginoon sa iyo. Pero yung iba'y atubiling kilalanin at tanggapin si Jesus at dalangin ito. Pag nag-aatubili ka, pag may nagsasabi sa iyo ngayon na huwag mong pansinin yan, huwag mong gawin yan, hindi ka pa ready, hindi po yun galing sa Diyos. Sapagkat para sa Diyos, ang araw na ito ay araw ng kaligtasan. Ang araw na ito ay para sa iyo, para kilalanin mo at tanggapin si Jesucristo. Pakinggan mo ang tinig ng Panginoon, kumakatok siya sa iyo. Tanggapin mo siya sa iyong puso at buhay. Aminin mo ang iyong pagiging makasalanan. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat po anong gustong kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mula sa puso, pwede niyang dalangin ito. Sumunod po kayo sa aking pananalangin. Wherever you are, idalangin po ninyo ito. If this is your first time to pray something like this, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, lakasan po ninyo, huwag kayong mahiya. Panginoong Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay. Pabayaan mong idalangin ko po ang bawat sa inyo. Lord, sa mga nanalangin ng prayer na to for the first time, dalangin ko na kayong patuloy na sumakop sa kanilang buhay, maghari sa kanila, at dalangin ko, Panginoon, ang kanilang natanggap ngayon sa kanilang puso at buhay, ang aming Panginoong Jesus, patuloy silang lumago sa pananampalatayang ito. At sa bawat sa amin, Panginoon, na marahil na nariwa lang sa kanilang puso ang ganitong mensahe, dalangin ko, Panginoon, na manatiling fresh sa kanilang buhay ang mensahe ng mabuting balita at malaman nila na sila'y mahal mo. Kahit anong nangyari sa kanilang buhay, sila'y tinanggap mo, sila'y pinatawad mo, Panginoon. Gamitin mo po sila ngayon at sa darating na panahon. In Jesus' name, amen and amen and amen. Habang hindi